Pinagpalang araw ng linggo na muli po sa ating lahat. Sa ating pong pagpapatuloy ng pananambahan ay patuloy po nating sambahin ng Panginoon sa pamamagitan po ng pakikinig sa kanyang banal na salita, katuruan mula sa kanyang banal na salita na ngayon po ay sa aklat ng Marcos. Mark chapter 8 verses 27 to 37. Basahin po natin ito at yan po yung basahin ko sa New American Standard Bible. At ito po ang nilalaman ng Mark 8:27 to 37. Jesus went out along with his disciples, saying to them, "Who do people say that I am?" They told him, saying, "John the Baptist, and others say Elijah, but others, one of the prophets." And he continued by questioning, "By who do you say that I am?" Peter answered and said to him, "You are the Christ." And he warned them to tell no one about him. And he began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and after 3 days rise again. And he was stating the matter plainly. And Peter took him aside and began to rebuke him. But turning around and seeing his disciples, he rebuked Peter and said, "Get behind me, Satan, for you are not setting your mind on God's interest, but men's." And he summoned the crowd with his disciples and said to them, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. For whoever wishes to serve his life will lose it, but whoever loses his life for my sake and the gospel will save it. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what will a man give in exchange for his soul?" Samahan po ninyo ako sa maikling panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, muli po Diyos, dumudulog kami punong-puno ng pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat sa inyong banal na pangalan. Sa inyong walang hanggang kabutihan, katapatan sa aming mga buhay, sa inyong patuloy po na paggabay sa amin tungo sa landas nahahantong sa walang hanggang kalwalhatian sa iyong kaharian. At muli po hiningi namin na sa mga sandaling ito, maghari po kayo sa bawat buhay, sa bawat tahanan o saan man naroroon ang inyong mga anak ngayon na nakikinig. At ipahintulot po ninyo, Panginoon, na dumaloy ang kasaganaan ng pagpapala mula sa inyong banal na salita tungo sa bawat puso at kaisipan. Maging gabay po, Panginoon, at maging kadahilanan upang patuloy po namin nalakbayin ang landas ng buhay na inilaan mo para sa amin. Salamat po. Tanging kayo lamang ang siyang maluwalhati at madakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ang nilalaman po nito, makita po natin as an introduction sa kanilang pagtungo sa Caesarea Philippi, kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad at tinanong niya kung ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa kanya. Kadalasan po pag may katanungan ang Panginoong Jesus na ganito sa kanyang mga alagad, ay ginagamit po niya itong batayan o basihan ng bago niyang katuruan para sa kanila. Gaya po ng binanggit ng verse 29. Ganito rin po yung nangyari sa chapter 9:33, chapter 12. Kaya pag may tanong na gano'n, yung sagot niya ay nagiging dahilan po upang magkaroon ng bagong katuruan na nais niyang ipahayag. At dito po, yung tugon ng kanyang mga alagad ay kahalintulad ng binanggit ng chapter 6. Dito sa verse 28, makita po natin yung tugon ay kakaiba kasi po, mali lahat ang kanilang tugon na nangangahulugan na yung identity ng Panginoong Hesus at ang kanyang mission ay hindi pahayag sa lahat ng mga tao ng mga sandaling iyon. At dito, si Peter ay tinanong bilang parang siya na yung spokesman ng 12 alagad. At nung siya tinanong, ay agad-agad niya sinabi, "You are the Christ."
ikaw ang Kristo, na ang ibig sabihin ay Mesias or Messiah, God's anointed one. Ito yung sagot ni Peter. At yung open confession na ito patungkol sa kanya ay napakahalagang punto dahil noong panahon na yun ang mga tao ay hindi pa nila natutukoy, hindi pa nila lubos na unawa kung sino talaga ang Panginoong Hesus. Kaya pati si Herodes, hindi rin niya alam. Kaya yung mga religious leaders naman, noong mga panahon na yun ay salungat. Talagang they strongly opposed him in every way. Kaya dito po ngayon sa puntong ito na ating tatalakayin ngayon, ang Panginoon Hesus po ay magbibigay ng isang karagdagang kaunawaan o revelation patungkol sa kanya sarili. At ito ay kailangan dahil meron itong kinalaman, meron itong implication kaya sa lahat ng mga nais sumunod sa kanya. Merong kinalaman sa kanila magiging buhay. It will cause an implication for them. At napakahalaga na yung mga sandaling iyon ay ma-confirm yung kanyang identity, ma-establish na mabuti. At yung affirmation of faith kay Kristo Jesus ay ito yung parang basehan ng discipleship sa lahat ng kanyang mga alagad. Kahit na pansamantala ay marami sa kanila ang sabihin na natin pumalpak o di kaya ay may mga failures sila. Pero hindi yun ang mahalaga gaya ng Mark chapter 14. Doon po makikita natin na talagang they failed the Lord. For example, siguro, just to mention some, chapter 14 verse 50, ito po yung kapalpakan. Ano po? Chapter 14 ng Mark, verse 50. So dito, makikita po natin ang isang pangyayari na pumalpak po. And they all left him and fled. A young man was following him, wearing nothing but a linen sheet over his naked body, and they seized him. So makikita natin, iniwanan siya. Iniwanan ang Panginoon Hesus ng mga tao. In verses 66 to 72, ay mayroong mas malalang pangyayari dito. As Peter was below in the courtyard, one of the servant girls of the high priest came, and seeing Peter warming himself, she took at him and said, "You were with Jesus the Nazarene." But he denied it and saying, "I neither know nor understand what you were talking about." And he went out on the porch. The servant girl saw him and began once more to say to the bystanders, "This is one of them." But again he denied it. And after a little while, the bystanders were again saying to Peter, "Surely you are one of them, for you are a Galilean." But he began to curse and swear, "I do not know this man you are talking about." Immediately a rooster crowed a second time, and Peter remembered how Jesus had made a remark to him, "Before a rooster crows twice, you will deny me 3 times." And he began to weep. Pansinin po natin dito na dininay pa ni Peter ang Panginoon Hesus. Pero hindi naging dahilan lahat ito upang hindi niya sila isama sa lakbayin ng discipleship o ng pag-aaral nila at pagtuturo niya para sa kanila. At gayon din naman, ang tulad nito, mga Christians sa ating kapanahunan ngayon, ay marami, tayong lahat ay nagkakamali, may mga kasalanan, may mga pagkakamali, and we fail the Lord in many ways, in different ways. But however, in spite of that, na along the way po ay nagkakamali tayo, ay tayo pa rin ay nagpapatuloy sa pananampalataya. At ang nais niya ay tayo ay dalhin sa lakbayin ng
kanyang mga katuruan at pag-aaral. At dito po maunawaan natin na marami pang mga aspeto sana dito sa ating tinatalakay po. Sa Mark chapter 8, marami pang ibang aspeto sana na dapat na kailangan nating maunawaan. Gayon pa man ay sa ngayon, tayo po ay magpo-focus lamang sa isang specific point, isang bahagi lamang po dito ang ating bibigyan ng pansin. At ito ay patungkol sa kung ano ba ang kahihinatnan, ano ba ang gagawin ng mga nagpapasakop sa pangangaral at pagsasanay kay Kristo Jesus. So that's the reason why our title today is The Cost of Following Jesus. Kaya ito, hindi lamang following Him, not just the Messiah, but as our Savior and Lord, whom God the Father has entrusted to Him all authorities in heaven and on earth. At yun ang binanggit ng Matthew 28 verse 18. He is the source of life. He is the source of truth. John chapter 1 verse 4. In John 14 verse 6, sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. So, makikita natin na ang daming napakahalagang bagay kung bakit kinakailangan na talagang susunod tayo sa Kanya. At dahil sa mga kadahilanan ito at marami pang iba, hindi lang natin kayang tukuyin lahat, yung mga tinawag ng Panginoon at nanampalataya sa Kanya ay dapat na sumunod sa Kanya. At sa kanilang buhay ay ibabase nila sa mga katuruan at pamumuhay kay Kristo at sa lubos na kapangyarihan ni Kristo sa kanilang mga buhay. Mahalaga po ito na maunawaan po natin na lahat ng mga totoong nanampalataya, ulitin po natin, all those who truly believe in Him must follow Him and submit their lives to His full authority. Or else, He is not Lord at all. At sa pangkasalukuyang panahon po natin, kung titingnan po natin, nakakalungkot nga po na ang modern Christianity po ay more inclined sa na nakafocus sa mga physical and material benefits na ayon sa pananaw ng mundo, makamundong pananaw, sa halip na yung mga makakamit natin sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Yun po ang problema ng modern Christianity ngayon. Ito ang reason kung bakit sa verse 29, nung sinabi ni Pedro na tama, doon sa sinabi ni Pedro, na sinabi ng Panginoon na tama siya, ay nagbigay ng warning ang Panginoon na huwag munang ipagsasasabi ang kanilang nalalaman. At ang dahilan, siguro maaaring magtataka tayo, bakit sinabi ni Jesus? Ba't sabi ni Jesus na, and He warned them to tell no one about Him. Huwag muna niyo sabihin. Actually, the reason behind this is that the Lord's instruction, dito sa instruction ng Lord na ito, ay dahil sa maling kaisipan ng mga Jewish people na ang Mesiyas ay isang political, nationalistic figure na nakatakda na sila ay mapalaya mula sa pagkaalipin sa Roman Empire. Ito yung kanilang kaisipan na para ba bang sa kaisipan ng mga tao ngayon na iniaasa natin sa susunod na Pangulo ang kalayaan natin sa lahat ng mga problema. Everything is all about the political aspect. At ito yung kaisipan ng mga Hudyo. Kaya sabi niya, huwag muna lang yung ipagsabi dahil mali ang kanilang kaunawaan patungkol dito. At maging si Pedro po, hindi niya unawa. Sa totoo lang, hindi niya unawa. Kaya nga yung dito nung sinabi ng Panginoon, yung magaganap, in verse 31, sabi niya, and He began to teach them that the Son of Man must suffer many things
and be rejected by the elders and the chief priests and the scribes and be killed, and after 3 days rise again. Nung sinabi ng Panginoon ito, hindi unawa ni Pedro at kanyang sinaway ang Panginoon. At madalas ito rin, ganito rin po ang karamihan ng tao ngayon na nagsasabing sila ay nananampalataya o naniniwala sa Diyos at kay Kristo Jesus, na ang kanilang inaasahan sa kanilang pananampalataya, ang inaasahan ng maraming tao ay nakafocus sa material blessings, nakafocus sa worldly comfort, nakafocus sa kaligayahan ng pangkasalukuyang buhay. Ngunit dito po sa ating aralin ngayon, hindi po ito ang naistukuyin ng Panginoon. Yun po yung malaking problema ng Kristyanismo sa ngayon. Dito po sa ating inaaral ngayon ay makikita po natin ng totoong lesson na gustong ituro ng Panginoon. Number 1 lesson. True believers and followers of Jesus Christ are His disciples. Yan, disipulo. Kung ilalagay natin sa ating present time, hindi lang basta estudyante, talagang sa kanya mo kinukuha lahat ng kaalaman, ng pagsasanay at lahat ng tungkol sa iyong buhay. So, ito yung verse 34 na binanggit po dito. And He summoned the crowd with His disciples. So, hindi lamang yung mga 12 ang tinutukoy dito, kundi ang lahat ng mga tao na nakikinig na totoong nais sumunod at totoong naniniwala at nananampalataya sa Kanya. They are supposed to be His disciples, and they ought to submit themselves not only to His sovereign authority, but to a process of learning and training. Ayan, learning and training in life. Na ito, ano po yung kalalabasan nun? Until they are conformed to His image. Ito po yung talagang layunin. To His image and likeness in righteousness and holiness. Kaya, ito yung kanyang sinabi dito sa verse 34 na ito, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. Okay. Again, ultimate goal of the Lord ay maihalin tulad sa Kanya. Ito yung binanggit ng Romans chapter 8, verse 29. Romans 8, verse 29, for those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. Makita po natin, main goal ng Panginoon, maging kahalintulad ni Kristo. Kaya doon sa John chapter 15, verses 4 to 5, ay pinakita na rin ng Panginoon ito, abide in me and I in you. Yan. Sa akin kayo, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruits. For apart from me, you can do nothing. So ang inaano ng Panginoon, talagang ipamuhay siya na ang buhay sa Kanya nakasalig, sa Kanya lamang. Ito yung gusto ipakita. In fact, sa totoo lang po, ito yung kautusan ng Panginoon eh. Anong sinabi niya doon sa Matthew 28, verses 19 and 20. Go therefore and make disciples of all nations. Pansinin po natin, ito yung kautusan bago siya umakyat ng langit. Baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. So makikita natin, yung command po rito ay make disciples. While baptizing, while going, while baptizing, while teaching, make disciples. Yun talagang pinakapunto na kautusan na gusto kong ipakita. Kaya, mahalaga po unawaan po natin na lahat ng totoong nananampalataya. Kung yung Tagalog ng disipulo, tayong lahat ay nagpapasa ilalim
ng pagsasanay sa buhay in all aspects of life. Number 2, they are commanded to live a life of self-denial. Yung verse 34, nandun po uli yun ano yun He must deny himself, take up his cross, and follow me. Okay. Muli po, sa ulit-ulit na ang self-denial ay ibig sabihin, pagkakaitan mo ang iyong sarili. The flesh or the sinful self, unawain po natin, delights in worldly happiness and lustful desires. Gaya ng lagi natin binabanggit na 1 John 2:15 and 16. Ano po? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the boastful pride of life. Ito yung gusto-gusto ng ating flesh o ng ating sinful self. At kaya yun ang dahilan, kailangan pagkaitan ng sarili. And since the self is inclined to seek and desire for these things, we are to subdue it. Ano yung subdue? Pigilan. Talagang pagkaitan, pigilan ang ating sarili. Ito po yung naispakita. Subdue and not to give in. Huwag magpapasakop doon sa hilig ng laman. Upang sa ganon ay magawa natin na makasunod sa Panginoong Hesus. Galatians chapter 5, verse 16 and 17. Tingnan po natin to. But I say, walk by the Spirit and you will not carry out the desires of your flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. Magkasalungat. Kaya hindi pwede. Hindi pwede na pagbibigyan talaga. Tatandaan po natin na ang ating sinful self ay naipako na sa krus kasama ni Kristo. Sa Galatians pa rin po, verse 24, sinabi na yan, now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Romans 6, verses 6 to 7. Tingnan po natin yun. Knowing this, that our old self was crucified with him, in order that our body of sin might be done away with, so that we would no longer be slaves to sin. He who died has died, is free from sin. Okay. So, wala na. Patay na dapat na kasama ni Kristo na namatay. Kaya nga po, kung totoo na tayo lahat ay talagang disciples and the Jesus Christ, talagang ipapasakop natin ang ating sarili sa Kanya, hindi na yung lumang katauhan, kundi sa bagong katauhan na pinagkalob sa atin. Kaya nga, magagawa natin ng pasakop sa pag-aaral at pagsasanay ng buhay sa pamamagitan po ng pagpipigil na sa ating sarili. Because discipleship is in a continual basis. Nagpapatuloy po ito hanggang sa ating huling hininga. At ang graduation po nito ay sa langit. Kaya po, patuloy na pasakop sa Panginoon at hindi sa ating laman. Okay? Meron lang po tayong isang observation. I just would like to give you a little observation that so many people today who claim to be Christians or believe in Christ are so preoccupied by thoughts of material blessings, comforts, happiness being found in this material world. Hindi ko po alam kung napapansin po natin, ngunit ang tao po ay masyadong inalipin na ang kaisipan at ang puso ng lahat ng mga bagay na inihahandog ng material na sanlibutan. And this is our problem. Na
Sa totoo lamang po. Kaya una po, yung pong kalooban at mga pangako ng Diyos, makikita po natin dito na lahat ay salungat sa mga kinahuhumalingan ng ating sarili, ng ating katawan, ng ating sabihin na natin, the sinful flesh. Ano po? Let's look at the promises of the Lord. First in Matthew chapter 6, verse 33. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be added to you. So ano po yung pinapakita rito? Our first and foremost preoccupation is the kingdom of God and the righteousness of God. At kung ito po ang ating pinag-ubusan ng ating panahon, ng ating puso, ng ating isip, ng lahat, sabi ng Panginoon, siya ang tutugon sa lahat ng ating pangangailangan. Ang problema po ay naghahangad ang tao ng higit sa kanyang pangangailangan. And that's the reason why the kingdom of God is being taken for granted in so many ways. Kaya po, ano po yung gusto ipakita rito? Para doon sa lahat ng mga talagang susunod sa kautusan ng Panginoong Hesus, ay sinabi na niya na sa una pa lamang po, sa verse 31 to 32, ipinagpaunan niyang sabihin dito sa Matthew 6. Yung verse 31-32, ipinagpaunan niya, sabi niya, do not worry then, saying what will we eat, or what will we drink, or what we wear for clothing. For the Gentiles eagerly seek of these things, for your heavenly Father knows that you need these things. Pansinin po natin, nauna na niya sinabi, alam ng Ama sa langit ang ating kailangan. Nauna na niya sinabi na, huwag kayo mabalisa. Huwag ito yung pag-aksayan niyo ng kaisipan o ng panahon na una sa lahat. Kasi alam na ng inyong Ama sa langit ang inyong kailangan. Ang pag-aksayan, ang focus ay ang kaharian ng Diyos. Ang focus ay ang buhay kay Kristo. Ito po yung gustong ipakita sa atin dito. Kaya po, karagdagan po ang kanyang invitation sa atin is in Matthew 11, verses 28 to 30. Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. So, nag-aalala ba tayo? Ano ba yung problema natin? Ano ba yung kulang sa atin? Naghahanap tayo ng kaligayahan, naghahanap tayo ng kapayapaan. We can never find all these things in this world. Only Jesus Christ can provide all these things. And that includes real joy and peace. Gaya ng pangako ng Philippians chapter 4, verses 4 to 7. Philippians 4 to 7, nagsabi po, pangako niya, rejoice in the Lord always. Tatandaan po natin, ang nagsasalita rito ay isang Pablo na mga sandaling yun ay nasa loob ng bilangguan. Pero sabi niya, rejoice in the Lord. Again, I will say rejoice. Let your gentle spirit be known to all men. The Lord is near. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication. With thanksgiving, let your requests be known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. So makikita po natin, hindi pa rin masusumpungan sa material world ang tunay na kagalakan at ang tunay na kapayapaan, kundi si Kristo lamang ang maaring makakatugon nito. That is the reason why Matthew 6:33 is very strong. Seek first his kingdom and his righteousness. Because real joy, real peace comes from the Lord only. And the second po dito,
Denying oneself also means not thinking of your own good. Yung hindi yung pansariling kapakanan lamang, pansariling ikabubuti lamang. Philippians chapter 2 verses 3 and 4. Do nothing from selfish or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Pansinin po natin dito, isa po mahalagang kaparaanan ng pagdidinay sa ating sarili o ating pigilin ang ating sarili o ating supilin ang ating sarili ay ang pag-iisip sa ikabubuti ng ating kapwa, hindi yung ating sarili. Dahil ang totoong Kristiyano ay hindi naghahangad na siya'y makakahigit sa kanyang kapwa. Hindi naghahangad na mag-take advantage sa kanyang kapwa. At sa halip, ang iniisip niya ay yung ikabubuti ng kanyang kapatid sa lahat ng aspeto ng buhay. And this is one of the very big problem among people who proclaim or who claim that they are Christians. Ang ating iniisip higit ay ang kapakanan ng ating kapwa. Yung ikabubuti. Not to take advantage of them. And that's one of the biggest problem for Christians today. We go to number 3 lesson. Disciples are commanded. Pansinin po niya yan, to take up their crosses and follow Jesus. Okay, pansinin po natin, nandun pa rin yun sa verse 34. At ang Panginoong Hesus po ang nag-set ng example. Siya na mismo, yung sinabi niya sa verse 31, na hindi na unawaan ni Pedro. Siya na ang nag-set ng example. At upang maisakatuparan natin ang eternal plan ng Panginoon para maisakatuparan niya ang eternal plan ng Diyos Ama para sa kaligtasan ng tao, ang Panginoong Hesus ay nagpasakop sa kalooban ng Ama. At siya mismo, hindi lang pasakop, sumunod sa perfect will ng Ama sa langit. Kahit po yung pagdurusa na kanyang dinaanan ay labis-labis na makayanan ng isang tao at maging ang uri ng kanyang kamatayan. Na alam niya na napakahirap na ito ay maisakatuparan, ngunit lubos siya nagpasakop. In Luke chapter 9 verse 23, maybe it's good for us to understand this. And he was saying to them all, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Ito po, yung salitang daily dito ay hindi po na ipakita ni Mark sa kanyang accounts. Ngunit dito po ay nailabas po ni Luke. At pag tinignan po natin ito ay pang-araw-araw pala na bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. Kasi po, ang lahat ng totoong sumusunod sa Panginoon Hesus at ang lahat ng gustong ipamuhay si Kristo at ang lahat ng gustong makita si Kristo sa kanilang buhay ay talaga po magdaranas ng persecution dito sa lupa. Magdaranas ng pagdurusa. Because we will be living a life that goes contrary to the ways of this world. Ito po yung malungkot at mahirap gawin na seemingly napakadali. Ngunit naging problema ng maraming Kristiyano na ang mamuhay kay Kristo ay pagsalungat sa kalakaran ng buhay sa sanlibutan. Kaya yung pagpasan ng krus araw-araw ay hindi biro sa isang hindi
totoong mananampalataya. Ngunit sa isang totoo na mananampalataya ay may kakayahang gawin ito. Siguro po, para bigyan lang lamang natin ng konting background. Bakit sinabi ni Jesus to? Take up your cross daily and follow me. Kasi po, ang background nito, sa Roman Empire po, nung panahon na yon, kapag meron pong tao na ipapako sa krus dahil siya ay nagkasala sa batas o di kaya siya ay kriminal o di kaya siya ay nahuli, siya ay atasan na pasanin ang kanyang krus sa palibot sa bayan patungo doon sa crucifixion site. At ang ibig sabihin nito ay tama ang Roman Empire sa pagbibigay ng parusa ng kamatayan sa kanya. At ito'y pagtanggap ng tao na ang Roma ay tama at siya ay mali. At ito yung naisipan kita rito. Kaya yung application po nito na gustong ipakita ni Jesus nung sinabihan niya ang kanyang mga alagad na pasanin ang kanilang krus araw-araw at sumunod sa kanya, ang tinutukoy niya rito ay yung public display na si Jesus ay tama at ang kanyang mga alagad ay sumusunod sa kanya kahit na ito ay magdudulot ng pagdurusa. Alang-alang sa righteousness at alang-alang kay Kristo. Pagdurusa habang sa araw-araw ng pagpasa ng krus, maging humantong man ito hanggang kamatayan. Ito po yung bagay na hindi kayang tanggapin ng mga religious leaders nung kanyang kapanahunan, kaya lahat sila ay sumasalungat. Yun po yung malungkot na bahagi. In the same way, siguro, letter B, many preachers and professing Christians are avoiding this and focus instead on blessings beneficial to the flesh and emotion. Pansinin po natin, dumadami po ngayon ang mga ngaral na ang tinuturo lamang ay yung mga pagpapalang material, pagpapalang gustong-gusto ng tao para sa kanilang katawan lupa at kanilang emotion. Yung masuklap na katotohanan po. And letter C, others think that undergoing into learning and training on the teachings of the Lord is optional. But from the very word of the Lord, this is for every true believer and follower of the Lord Jesus Christ. Kaya makikita po natin na marami po ang mga nagsasabing sila'y mananampalataya kay Jesus, ngunit ayaw nila ng commitment ng buhay kay Jesus. Basta naman nananampalataya, yun na lamang ang kanilang sinasabi. Kaya po yung unang malungkot na bahagi na marami ang taong sila nag-aakala na sila'y tunay na Kristiyano, na sila'y tunay na anak ng Diyos. Ngunit ang hindi po nila alam, kung walang commitment ng buhay kay Kristo, hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay totoong nananampalataya. Yan po yung malungkot na bahagi. In John chapter 10 verse 27, sabi po ng Panginoon, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. So, it's not a matter of saying, naniniwala ako sa iyo, Panginoon. They follow me, sabi niya. Kaya po kanina binanggit natin yun. In Matthew chapter 11 verses 28 to 30, ganito rin po, come to me. Pansinin niyo mabuti ito, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. But ito yung napakahalaga na sinasabi niya, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Take my yoke upon you, and learn from me. Ibig po sabihin nito, yoke is a symbol of labor, trabaho. Yung inilalagay po sa liig ng baka o ng kalabaw para hilain ng kariton o di kaya araro. Nang ibig po sabihin ng Panginoon dito ay magsama tayo, mag-teamwork tayo para sa gawain, para sa aking kaharian. Ito po yung gusto ipakita ng Panginoon dito. At ito ay hindi mahirap gawin, sabi niya. For my yoke is easy and my burden is light.
Ngunit sa mga hindi totoo na mananampalataya na ayaw mag-commit, sa kanila ay napakabigat na gawain ito. Yun po yung malungkot. And again, ang huling commandment ng Panginoon ng kautusan niya bago siya umakyat sa langit. Ano po? Yung Matthew 28 verses 18 to 20. Siguro ulitin natin. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. At ito po makikita natin na it's a continuous journey with the Lord sa gawain ng kanyang kaharian. Hindi po nanampalataya ako, okay na. Hindi po. Hindi basta ganun. That's why becoming a true Christian is not about being a member of any religious group or just professing a belief. Hindi po ganun. It is not a matter of doing religious rituals. Rather, it is about truly believing and confessing. Ulitin po natin, confessing in words and in deed. Yung tunay na pananampalataya. Confessing that Christ died for you and saved you from the curse of sin. And therefore, surrendering your life to His sovereign power and authority. Pag ginawa po natin yon, ang purpose natin to continually seek and know His will for our life in order to accomplish His purpose for us. No matter what the cost, kahit ano pa ang mangyari sa atin, hindi tayo bibitaw. Kasi kinakailangan maisakatuparan ang palatuntunan ng Diyos sa ating mga buhay. So it is, again, ito ay patuloy na lakbayin hanggang sa huling sandali. Kaya naman, ang buhay natin supposedly ay pag-aari ng Panginoon. Ang buhay natin ay patungkol na lamang sa pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. 2 Corinthians 5:15. And He died for all so that they who might no longer live for themselves, but Him who died and rose again for their behalf. Again, hindi na atin ang ating buhay. Hindi na natin pinamumuhay ang buhay na ito para sa atin, kundi para sa Kanya, namatay para sa atin. Kaya po, ang lagi kong sinasabi, as far as I'm concerned, at sa mga gustong sumunod, my battle cry is Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. And it's no longer I who lives, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave up His life for me. Ito po, yung totoong kahulugan na ng buhay ng isang totoong mananampalataya kay Kristo. Again, it is not about attending to religious rituals. It is not doing religious rituals. It is not about becoming a member of any religious organization. It's about a commitment of life to the Lord Jesus Christ, whatever the cost. And let's go to number 4. Self-life or self-centered life brings a person to eternal ruin of his souls. Mawawasak, wala ng pag-asa ang buhay kapag ito ay umabot na sa eternal na pagkasira ang ating buhay. Yun yung binanggit na verse 35 dito sa ating aralin. For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake and the gospel will serve it. Yung lose dito ay hindi maglalaho, kundi
hiwalay sa Diyos at ang tanging lugar na hiwalay sa Diyos pagkatapos ng buhay na ito ay ang walang hanggang dagat-dagatang apoy. Ito po yung nais itukuyin ng mga salita ng Panginoong ito. Na ibig po sabihin ay eternal suffering. Yung lahat, those who refuse the requirements of the Lord Jesus Christ will ultimately be doomed to eternal suffering. Yun po yung gustong ipakita sa atin. Masyad, para bang sinasabi natin, napakahigpit naman ng Panginoon. No, that's not true. Kasi gusto ng Panginoon ay kung ano yung talagang mabuti sa atin habang tayo'y narito sa lupa at mabibigyan ng katuparan ang lahat hanggang sa walang hanggan. Eternal glory in the eternal kingdom of God. Ito po yung nais niya para sa atin. At sabi niya, ulitin natin yung Matthew 11:28, sabi niya, hindi burdensome, hindi mabigat sa mga gustong makasunod. In fact, the source of real joy and happiness is life that is fully committed to Jesus Christ. Sa totoo lamang po. I can say this with all assurance. I have seen a lot of people suffering bago sila mamatay, but they were worshiping the Lord. Why? Because real peace and joy only comes from the Lord. So, yung mga tatanggi, yung mga aayaw sa kalooban ng Panginoon, there is no way that He can save them. Their place is the eternal suffering in the lake of fire. Ngunit sa kabilang dako, ang isang tao na hindi niya papahalagahan ang kanyang buhay at mga benepisyo at pribilehyo ng buhay din sa lupa, alang-alang kay Kristo, yung mga susupili ng sarili sa mga pagnanasa sa mga makamundong bagay, alang-alang sa pagsunod kay Kristo at alang-alang sa pagpapasakop ng kanyang sarili sa mga ninanais ng Panginoong Hesus, sila po ang mapipreserve ang buhay dito sa lupa at hahantong ito sa walang hanggang kalwalhatian sa kaharian ng Diyos. Unang-una naman sa lahat, on the first place, unang-una po siguro maintindihan natin mabuti, ang isang tao po na totoong ligtas, ang isang tao na totoong nagkaroon ng kaligtasan, siya po, he is able to joyfully submit himself to the work of the Holy Spirit. Where? In the process of sanctification and discipline of the Holy Spirit, even to the point of hardship and suffering, if so needed. Mas madalas po kaysa hindi ay meron tayong bahagi sa pagdurusa because this is a promise and because we are living in a sinful world. Hindi po maiiwasan kung tayo ay totoong kay Kristo. And lastly, gaining all that is in this world is not worth a bit in exchange of losing his life in God's eternal kingdom. Kahit po ko katiting ay hindi maihahambing sa makamit man natin ang lahat ng nasa daigdig na ito. Kaya yun yung ultimo sinabi ng Panginoon dito sa verses 36 and 37. For what does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? For what will a man give in exchange for his soul? Kaya po, kahit konti, hindi maaring maihambing. At kahit na ano makamit natin, tatandaan po natin, marahil ang magandang example ay yung mismong kwento ng Panginoong Hesus sa Luke chapter 16, Lazarus and the rich man, na yung mayaman po, wala namang ipinapakita na siya'y masamang tao, magnanakaw or corrupt government official. Wala po. Kundi mayaman lamang siya
At ang tangiang ginagawa, nagpapasasa ng kanyang kayamanan, wala siyang panahon sa Panginoon. At noong siya ay namatay, siya ay nasa dagat-dagatang apoy. Samantalang sila sa Rus, pulubi, walang-wala, ngunit ang kanyang buhay ay nakasandal sa Panginoon. Kaya ang naganap po sa kanya, pagkatapos ng buhay din sa lupa, siya ay naroon sa paraiso. So, what are we saying now? Having all the worldly riches, worldly fame and glory, as well as worldly wisdom, are the most dangerous hindrances in achieving eternal life. Kasalanan ba ang maging matalino? Hindi. Kasalanan ba ang maging mayaman? Hindi. Kasalanan ba ang maging sikat? Hindi. However, napakalakas ng temptation na tayo ay lamunin ng lahat ng mga bagay na ito. Kaya yun ang kwento patungkol kay Lazarus and the rich man. So, ano po dapat sa ngayon? If this is your first time to listen to such message, we invite you to surrender your life to the Lord Jesus Christ. And let the Lord run your life. Live your life in Him, for tomorrow might be too late. At kung doon po sa mga dati na pong nakapakinig, ngunit hindi alam ang gagawin, we would like to invite you. Sino man po ang kakilala nyo sa Life Giver Fukui, ay pwede po niyong kontakin, or pwede po kayong mag-message sa aming FB page, or pwede po niyong kontakin ako mismo. Then we will help you. Hindi po kami ang pag-asa, ngunit matutulungan namin kayo upang kayo ay gabayan sa lakbayin ng buhay. Because sa lahat ng mga totoong nanampalataya, sila ay magpapasako sa learning and training process ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. Again, tomorrow might be too late. This is your time. Receive the Lord Jesus Christ. Entrust your life to His sovereign power and be with Him. Join us in His eternal glory. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon. Sa patuloy po, O Diyos, na pagpapaunawa sa amin, na hindi po lamang sapat na sinasabi po namin na kami ay nananampalataya, kundi ang nais mo, Panginoon, ay lubos po naming ipagkatiwala sa inyo ang aming buong buhay. At bawat aspeto ng aming buhay ay ilagak namin sa iyong kapangyarihan. Panginoon, salamat po sapagkat ang naisin mo lamang ay makasama kami sa iyong walang hanggang kaharian, at habang kami po ay naghihintay dito, ay amin pong tatahakin ang landas na inilaan mo upang marating po namin na ang dulo nito ay ang walang hanggang kalwalatian. Salamat po, Panginoon. Idinadalangin po namin, O Diyos, ang aming po mga kapatid na bawat isang nakikinig ngayon, na inyo nga pong haplusin ang kanilang mga puso at isipan, na dumaloy ang iyong biyaya at kahabagan sa kanilang mga buhay. Na ang araw na ito ay maging pasimula ng isang panibagong araw. Hindi po kagaya ng dati, kundi panibagong araw para sa kanilang buhay, na makita nila, masumpungan nila ang tunay na susi at daan tungo sa walang hanggang kalwalatian. At sa mga nakikinig po, Panginoon, na wala pa pong katiyakan, hinihingi po namin, O Diyos, gabayan po niyo sila. Maituro sa kanila, Panginoon, ang landas na naisin mo, O Diyos. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kaunawaan at tamang kaparaanan kung paano po nila ilapit ang kanilang mga sarili sa iyo. Ganon din po sa bawat isa sa amin, Panginoon.
turuan po ninyo kami. Father, that we may learn to completely and totally commit our lives to your sovereign power without any reservation. Aming Diyos, kayo lamang ang nakakaalam ng mabuti para sa amin. And we entrust to you everything, Lord God. Salamat po. Luwalhatiin ka, Panginoon. Muli po Diyos, sa amin pong panimula ng isang panibagong araw, inilalagak po namin sa inyong magpalang kamay ang buhay ng bawat isa nakikinig ngayon. Hiningi po namin, Panginoon, na ang inyong gabay at patnubay ay manatili sa kanila, sa kanilang patuloy na pagtahak sa landas ng buhay. Ilayo sila sa lahat ng panganib, kapahamakan, o kahit na anong uri ng karamdaman na maaaring umatake sa kanila. Ipahintulot po ninyo, Panginoon, ang kaganapan ng inyong pinakamabuting palatuntunan. Samahan po ninyo sila sa lahat po ng kanilang mga gawain. Maghari po kayo sa bawat tahanan, bawat lugar ng kanilang mga pinagkatrabahuhan. At higit sa lahat, Panginoon, sa kanilang mga puso't isipan, kayo po lamang ang siyang maghari. Salamat po. Lahat ng ito, Panginoon, maging kadahilanan ng ikalululhati ng iyong pangalan. Salamat po, Diyos. Sa inyo lamang namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pagsambat, paglulhati. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, na namumuhay at naghahari sa piling mo sa pakikipisan ng banal na Espiritu, isang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen at amen. God bless you all.